Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat, O God, sa gabing ito na kami po ay magkakasama tonight. Mag-aaral ninyo po mga salita. Ang aming dalangin, Panginoon, samahan kami na banal na Espiritu as we study your word. Dalangin namin yung kapangyarihan ng mga salita na aming mapapakinggan, magkaroon to ng buhay sa bawat isa sa amin. Lord God, mag-manifest po sa amin, Panginoon. Patuloy na turon at tulungan nyo kami na mabago ng inyong nga po mga salita. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating topic 199, ang pamagat po nito ay Grace that Transforms. So ito rin po yung binahagi ko kahapon kasi ako po yung assigned na preacher sa aming church. So kukuhanin po natin yung ating main verse sa Titus chapter 2 verses 11 to 14. And then yung mga supporting verses po natin, kukuhanin natin sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 10 at sa Romans chapter 5 verses 20 to 21. Sabi po ng ating main verse, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good." Sa Tagalog, sapagkat nahayag na daw ang kagandahang loob ng Diyos, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So alam po natin yan, yung foundation ng ating kaligtasan ay dahil sa biyaya sa grasya ng Diyos. Pero sabi dito ng verse 12, yung grace of God daw ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So napakaganda ng verse 12. It emphasizes na it's only by the grace of God na kaya nating mapagtagumpayan lahat ng mga maling nagagawa natin, 'di ba? Mga makalamang hangarin daw natin or desires, hindi sa pamamagitan ng batas, 'di ba? Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, itong araw na mahayag ang kalulatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Kristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. So alam din natin yan, lahat naman po tayo dito ay believers ng ating Panginoong Heso Kristo. So tayo piniligtas ni Jesus Christ, inihandog yung kanyang sarili. At because of the finished work of Jesus Christ sa cross, nung tinanggap natin siya na Lord, na Savior ng buhay natin, naging malinis na po tayo at naging karapat-dapat po tayo sa Lord. Kaya we're all able and capable to do good things. Kasi 'di ba, yung ang produkto ng kaligtasan ay mabuting gawa. Every new year brings first opportunities, challenges, and even responsibilities. Pero bagamat nagbabago-bago yung taon, pagkakataon, 'di ba, mga pagsubok ng buhay, mga responsibilities na meron tayo, yan, maraming attendees ko dito. Before, umaattend lang din ng Bible study ko, estudyante ko pa. Marami dito engineers na, 'di ba? Meron dito mga managers na. But one thing remains constant. God's grace is sufficient to empower us. Yun yung maganda, no? So, ang Lord, kahit na minsan tinatamad tayo, kahit na minsan nawawalan tayo ng time sa Panginoon, na-occupy tayo ng mga kabisihan sa ating ginagawa, diba? Or even sa mga pagsubok ng buhay, pero nananatiling constant yung biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, sinabi ni Paul kay Timothy, "Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo. So you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." And this verse, sabi ko nga, hindi lang ito patungkol kay Timoteo. The Lord is also telling this verse to us na sana tayo ipatuloy na nagiging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya. Sabi dito, hindi tayo pinapalakas ng sariling effort lang. Kasi kapag in-effort mo talaga yan, pinerform mo, limited tayo, mapapagod ka talaga, di ba? Mababurn out ka, ma-stress out ka. Ang tunay na lakas, ito po'y nanggagaling sa biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, kung meron kang pinagpe-pray ngayon, wag mong i-effort on your own. Hingin mo yung grace ng Lord. Ito man ay sakit at karamdaman, ito man ay isang pangarap na pinagpe-pray mo, 'di ba? Isang trabaho. Grace is not just pardon.
It is power that transforms us from the inside out. Yun yung maganda, no? Kasi hindi lang tayo basta pinatawad ng Lord sa ating makasalanan, na yun lang yung definition natin ng biyaya, kundi hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kasama tayo ng Lord nung tinanggap natin siya na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin at patuloy tayong binabago ng Lord. Binabago tayo ng Lord from glory to glory. Yung verse na binasa po natin, it was written by Paul to Titus. He is a young pastor in Crete. And then yung Cretans, kung saan nagpapastor itong si Titus, kilala po ito for immorality and dishonesty. Sabi nga ng Titus 1:12, isa na ring taga-Kreta na kinikilala nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, batugan at matakaw. Pero alam mo, ang ganda ng reminder ni Paul kay Titus. Hindi niya sinabi na hayaan mo sila. Anyway, hindi naman sila maliligtas, di ba? Ang sabi niya, the grace of God has appeared in Christ, bringing salvation and teaching believers to live godly lives. So, ang grace po, hindi po siya passive na wala kang gagawin, di ba? Ang grace po, pag naunawaan mo, it is active, instructive, and transformative. Kung talaga naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, ang mangyayari talaga dapat sa'yo, mababago ka. Yung mali mong pag-uugali, mababago. Kaya dito hindi nag-give up actually etong si Paul at saka si Titus dun sa Cretans. Kahit nasabing mga sinungaling sila, asal, hayop, batugan, matakaw. Pero they are hopeful by the grace of the Lord na sila ay kayang baguhin ng Panginoon. That is the power of the grace of God. Under the new covenant of grace, the Lord God relates to us not by our performance but Christ's perfection. Yun yung maganda. Kahit na ganun yung kalagayan ng mga Cretans, pero nakatingin ang ating Panginoon kay Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay nila. So, etong si Pablo, etong si Titus are hopeful na bagamat liars, beasts, and gluttons, itong mga Cretans, kapag talagang naunawaan nila yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, sila ay kayang baguhin ng Panginoon. Parang katulad natin, di ba? Lahat naman po tayo makasalanan. So lahat po tayo ay merong imperfections. Pero because of the grace of God, kinahabagan tayo ng Diyos, and that grace of God will also help us to be transformed. Kung sa Old Covenant, kailangan mo mag-comply sa law para ma-please si God. Sa New Covenant, si Jesus na nag-fulfill ng lahat. Buti na lang, ganun yung Lord natin. No? So siya na yung gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. So dahil hindi natin kayang gawin, ano po ang dapat natin gawin right now? Ang role natin, church, is magtiwala at magpasakop sa kanyang ginawa. So believe, lakaran mo, paniwalaan mo yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. Yan, isang young pastor sa Crete, sabi ko kanina si Titus, ang context ng verse, pagtuturo kung paano dapat mamuhay ang mga Kristyano sa ilalim ng New Covenant of Grace. By the way, church, tayo pa ay nasa New Covenant of Grace na ha, wala na po tayo sa Old Covenant of the Law. Hindi lang ito tungkol sa tamang doctrine, kundi sa tamang pamumuhay na bunga ng biyaya ng Diyos. And-emphasize dito ni Pablo na ang grace ay hindi lang nagliligtas, kundi nagtuturo at nagbabago ng buhay. So sino po ba si Titus at ano yung sitwasyon? Tinan mo, iniwan si Titus ni Paul sa Crete para magpastor at magturo sa mga bagong believers. So very challenging yan. Kasi nga, kailangan manindigan ni Titus dun sa kanyang pananampalataya at ibahagi yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos dun sa mga bagong mananampalataya. Pero hindi lang basta mga mananampalataya yung naroon. Yung mga mananampalatayang yon, sabi doon, lugar daw yun ng immorality at dishonesty. Pero ang ganda ng instruction ni Paul kay Titus, di ba? Teach what accords with sound doctrine. Sabi niya, Titus, wag kang gaya sa mga false teachers na puro kwento at legalism. Yung binabatasan, yung mga miyembro na bawal ito, bawal ganyan, pupunta ka ng impyerno, backslide ka na pag hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos, di ba? Pero ang sabi niya dito, ikaw magturo ka ng tamang doktrina na nagre-resulta sa tamang pamumuhay. Kasi kapag talaga ang isang mananampalataya, naunawaan niya yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, tendency is, siya na mismo yung magbabago, di ba? By the grace of the Lord. Kasi nga, naunawaan niya yung pag-ibig ng Panginoon. Yung verses 1 to 10, kung babasahin niyo po, andun yung practical instructions
doon sa verse sa iba't ibang grupo ng church para sa older men, older women, young men, and even the slaves. Pero doon sa verses 11 to 14, yung binasa natin, andun yung theological foundation. Sabi doon, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong mamuhay ng tama. Hindi dahil para sumunod sa batas, kasi pag hindi sumunod sa batas, mapaparusahan. Kundi dahil ang grace ng Diyos ay dumating na. At alam natin, yung grace ng Diyos na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Grace is a person, and grace is Jesus Christ. So bakit po ba nasabi ang verses na ito? Kontra sa false teacher, sa chapter 1 kasi binanggit ni Paul ang mga taong nagtuturo ng fables at legalism. Kaya sa chapter 2, nilinaw niya na ang tunay na minister ay nagtuturo ng sound doctrine na nagbubunga ng transform lives. Kaya nga careful tayo sa mga napapakinggan natin na salita ng Diyos. Minsan kasi natutwist nila yung word of God. Pero dito very clear, nang ituro daw dapat ng nangangaral ng salita ng Diyos yung sound doctrine, the gospel of grace. Kasi yun talaga yung nagbubunga ng transform lives. So hindi lang tayo niligtas ng grace, tinuturuan din tayo nito. At sabi dito, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly life. So gusto po natin na makasunod sa kalooban ng Lord. Sabi dito, yung biyaya pala ng Diyos ang magtuturo sa atin, hindi yung batas ang magtuturo sa atin ito. Kung dati, puro lang nagtuturo kung paano mabuhay, that's the old covenant. Ngayon, in the new covenant of grace, grace na mismo ang nagtuturo. Hindi ito about external rules na bawal ito, bawal yung ganyan, wag mo tong gagawin, bawal mo tong kainin, bawal mo tong inumin. 'Di ba? Kundi internal transformation. Yun yung gusto ng Lord kasi the Lord sees the heart. Kita niyo yung mga puso po natin. Kaya nga sabi ng Ezekiel, 'di ba, chapter 36 and chapter 11, bibigyan ko kayo ng bagong puso, ng bagong spirito. So sa Old Covenant, ang tao, they are being judged by performance. Ganun po. Kailangan mo mag-perform para ma-please mo ang Diyos. Kailangan mong tuparin yung batas. Kailangan mo mag-offer once a year para mapatawad ang kasalanan mo. Pero sa New Covenant, once and for all, tinapos ni Jesus. So tayo po, we're all accepted dahil sa perfection ni Jesus Christ. Yung kanyang offering is enough for us to be saved, for us to be forgiven, di ba? Kahit ang Titus chapter 2 verses 11 to 14, ito po ay declaration na ang grace ay active. It saves, it strengthens, and transforms. Hindi ka sinusukat ni God based sa galing mo. Buti na lang ganun, no? Na ang measurement ng Lord hindi sa ating abilidad. Kasi hindi naman tayo talaga magaling na magaling. Magpe-fail at magpe-fail po tayo. Hindi rin sa ating kabutihan, 'di ba? Kasi nga minsan nagiging bad tayo. Ang sukatan ng Panginoon, ang Diyos Ama ay walang iba kundi ang tinapos na gawa ni Kristo. And we start in the finish line, 'di ba? Sa tinapos na gawa ng Lord sa cross. At dahil kay Kristo may kapangyarihan tayong mabuhay ng tama. O 'di ba? Nakasandig ka sa biyaya ng Diyos na tutulong sa iyo para mamuhay ng tama. Kaya nga hindi dapat ine-effort, hindi mo pine-perform. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. So tatlong points ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Number 1, grace saves us. Mababasa po natin ito sa Romans chapter 5 verses 20 to 21. Verse in increase, sabi doon, grace increase all the more. Nang magkaroon ng kautusan, temo sabi nung nagkaroon doon ng batas, dumami ang pagsuway. Totoo naman kasi pagdami ng batas, pagdami ng pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga ang ganda ng verse, no, where sin abounded, grace abounded much more. Where sin abounds, sabi grace super abounds. So dahil ang kahit na dumadaming pagkakasala, lalong tumitindi ang biyaya, ang grasya ng Diyos, meron pa po bang kaya magpaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala na. Even yung kasalanan. So dapat lang natin gawin, lumapit sa Lord at tanggapin po natin ito sa ating buhay. Example nito, kung hindi mo mapaniwalaan, the thief on the cross. Di ba sa Luke chapter 23 verses 42 to 43, he had no time to earn righteousness. Yet Jesus saved him by grace. Di ba naroon siya nakapako sa cross kasama ng ating Panginoon? Pero ang sabi niya at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.
Anong sagot ni Lord? Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa isasama kita ngayon sa paraiso." 'Di ba hindi nagbigay ang Lord ng kondisyon na, "O teka, umattend ka muna ng Bible study ng 7 p.m. ni Sir Caldo," 'di ba? Or mag-church ka muna, magbasa ka muna ng Bible. Walang gano'ng requirement na ginawa si Jesus Christ. Only yung faith, 'di ba, ng thief na ito. And then ang sinabi ng Lord, ngayon din sinasabi ko sa iyo, sasama kita sa paraiso. So, kaya dito po napakalaga na maunawaan mo that grace of God saves us. Kahit na yung mga alam mo sa sarili mo na hindi ka perfect, na bukas magkakasala ka ulit, sa susunod na linggo magkakamali ka pa rin, tandaan mo ligtas ka na. Kasi ganun yung biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-ipon ng good works para maligtas. 'Di ba ganun yung iba? Teka, kailangan ko muna magpakabait, hahanapin ko muna ang sarili ko. Pag nahanap ko na sarili ko, pag medyo mabait na ako, saka ako mag-church. Kailan pa mangyayari yon, 'di ba? So hindi natin kailangan mag-ipon ng good works. Salvation is a gift. It's not a reward. Pag sinabing regalo, wala kang pinagpaguran do'n, libreng binibigay sa'yo. Eh kapag libreng binibigay, anong dapat ginagawa? Tinatanggap. Gano'n lang ang hinihingi ng Lord, tinatanggap lang, pinananampalatayaan. Number two, grace strengthens us. Kung yung una, nililigtas tayo ng biyaya ng Diyos, pangalawa, tayo po ay pinapalakas ng Diyos. And this is very important. Kasi marami sa atin mananampalataya na ng Panginoon, pero may mga struggles pa rin tayo, may mga problems, may mga temptations, may mga trials, di ba? Kaya kailangan natin ng kalakasan na nanggagaling sa Lord. Si Paul, he tells Timothy to be strong in grace, to endure hardship, and to remain faithful. At ganoon din yung tinuturo sa atin ng Lord, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang grasya at biyaya. Though therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So, hindi ka lang niligtas ng Lord for yourself. Gusto rin ng Lord, eventually you'll be sharing the gospel to other people as well. Di ba na sila man din makakilala kay Lord, matuto na nila yung biyaya ng Diyos at mabago rin yung kanilang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:10, dahil sa kagandahang loob niya, ako'y nag-iisang apostol, sabi ni Pablo. At hindi naman nawala ng kabulan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, sabi ni Pablo nagpagal daw siya ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi raw ito dahil sa sarili niyang kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Ganda, no? Siguro kung may sang biblical character tayong idolize, one of them would be si Paul. Sabi niya nagpagal siya higit kanino man sa lahat ng mga apostoles ng Panginoon. Pero sabi niya hindi raw niya yung nagawa sa sarili niyang galing, sa sarili niyang kakayahan, kundi sa biyaya, sa grasya ng Diyos. By God's grace, I am what I am. So in the same way, ganun din, sabihin mo rin yun sa'yo. Kung ikaw pinagtagumpay ka ng Lord, pinagpala ka ng Lord, na-endure mo lahat ng persecution, tandaan mo, hindi po because of you yun. Because of the grace of God. Paul himself, who endured persecution, imprisonment, and trials, he declared, by the grace of God, I am what I am. So church, kapag mahirap ang sitwasyon, hindi mo naman kailangan magpanggap na matatag ka. Ang grace ng Diyos ang magbibigay ng tunay na lakas. Aminin mo yun sa Panginoon. I-surrender mo yun sa Panginoon. And then yung Lord ang magbibigay sa iyo ng biyaya, ng grasya upang mapagtagumpayan mo yan. Siya magbibigay sa iyo ng kalakasan. Gumagamit siya ng mga tao. Diba? Gumagamit siya ng salita ng Diyos to encourage us, to empower us na makapagpatuloy in our Christian journey. Bagamat marami tayong pagsubok and challenges. At pangatlo, more than the Lord saves us, pinapalakas tayo, the Lord transforms us. Diba? Grace teaches us to say no to ungodliness and yes to righteousness. Example niyan si Zacchaeus sa Luke chapter 19. He encountered Jesus' grace transformed him from a greedy tax collector into a generous giver. Ang tunay na pagbabago hindi dahil sa self-discipline lang, kundi dahil sa grace na nagtuturo at nagbabago ng puso. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zacchaeus. So isa po siyang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. So parang BIR collector siya, tax collector, and then marami siyang pera. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus,
Bumaba ka agad sapat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Pero ang ganda ng response ni Zaccheo dito, nagmadali siyang bumaba. Tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati na aking makayamanan at kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya na makaapat na beses. Pero alam niyo po, makikita natin dito sa verse 8, walang instruction si Jesus Christ kung anong dapat gawin ni Zaccheo, di ba? Naturally, ginawa ito ni Zaccheo kasi nga na-encounter niya si Jesus Christ. Na-realize niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Yung biyaya ng Diyos, yung nag-lead sa kanya kung bakit siya binago, 'di ba? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito, sapat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao na parito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So hanggang dito yung kwento, pero ako tingin ko kung itutuloy natin yung kwento niyan, kahit na hindi man nakasulat sa Bible na ako naniniwala na nagpatuloy na sumunod si Zaccheo kay Jesus Christ, 'di ba? Yung ginawa niya, yung pinangako niya, ginawa niya talaga 'to, 'di ba? Na yung kanyang sabi dito ipinamigay niya yung kanyang kalahati ng kayamanan sa mahirap. And then yung nadaya niya, 'di ba? Sinauli niya na makaapat na beses. Again, walang instruction ng Lord. Pero ginawa na yon kasi na-encounter niya ang Lord. In the same way, kaya ka rin narito ngayon sa Bible study. Walang pumilit sa'yo, 'di ba? Pero dahil mahal mo ang Diyos, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos. Jesus came to seek and save the lost. Yan. Summary po natin, God's grace is not earned. It is freely given through Christ. This grace saves, strengthens, and transforms us, empowering believers to live victoriously under the new covenant. Binanggit ko kanina, grace that saves, salvation is a gift, hindi siya reward. Katulad nung thief on the cross, grace strengthens, grace empowers us to endure trials, katulad ng testimony ni Pablo, 'di ba? Grace transforms, grace changes our desires and actions katulad na nangyari kay Zaccheo. The cross of Christ is our reminder of victory. Grace is not just about forgiveness, it is about transformation. Katulad ng sabi ni Pastor Joseph Prince, he beautifully said, God is not relating to you based on your performance, but on Jesus' perfection. You don't grow spiritually by trying harder. You grow by trusting deeper in what Christ has already finished for you. Kaya nga sabi ng Panginoon, 'di ba, mag-grow daw tayo in understanding, in our knowledge of the and wisdom doon sa grace ng Panginoon. Kasi kapag naunawaan mo talaga yung biyaya ng Diyos, magbabago ka talaga. So doon po tayo magpakalalim. Doon sa pagkaunawa kung gaano kakamahal ng Panginoon. Kapag naintindihan mo ito, mawawala ang takot at mapapalitan ng kapayapaan. Hindi mo kailangan mag-earn ng love ni God. Dapat lang natin gawin, tanggapin ito. So when you run alone, ang tawag daw po doon ay race. Pero when you run with God, ang tawag doon ay grace. So meron ng G. G for God. Naging grace na po. At sa journey natin as Christians, tandaan po natin you're not alone. Kasama natin ang Panginoon. So surrender this year to the Lord. Trust His grace to empower you in every challenge of your life. Let grace overflow in your relationships, lalo na sa pamilya natin. Always choose forgiveness over bitterness. Commit to exalt Christ as King and Lord and reflect His light to the world. Hindi mo kailangan magpaka-perfect, tandaan mo church, para mahalin ka ng Diyos. Dapat mo lang gawin, tanggapin mo ang grace at hayaan mong baguhin ka nito. Ang tunay na testimony ng church or even ng Bible study, yung pinaka-ultimate goal natin, ay hindi lang tayo po ay magaling or mahusay mangaral ng salita ng Diyos, kundi sa transform lives ng mga members. And ako nabibless, di ba sabi ko sa inyo kanina, marami dito hindi ko pa talaga na-meet in person. Pero meron dito na ime-message ako, he'll be asking for prayer, nagmi-meet kami online, and then we're praying for each other, di ba? So kita ko talaga yung transformation. And then nag-aaral siya ng salita ng Diyos kahit hindi ko siya nakakasama in the local church kung nasan ako. Grace teaches us to say no sa tukso at yes sa righteousness. So ganun po ka-powerful talaga yung salita ng Diyos. This year, let us not strive harder, but trust deeper because God's grace transforms us into His victorious witnesses. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat o God that your grace transforms us
That's your grace, more than just saving us, strengthening us. Alam namin na yung mismong biyaya ninyo ang siyang mababago sa amin, O Father God. Alam ko na napakasarap pakinggan na mahal niyo po ang bawat isa sa amin individually, personally, bagamat kami po ay nagkakamali, nagkakasala, marami kaming weaknesses, imperfections. Pero Lord, salamat na walang kondisyon. Hallelujah. Ang inyo pong pag-ibig sa amin. Walang kondisyon, walang patakaran ang pagtanggap nyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Hindi ka nakatingin sa aming pagkakasala, kundi nakatingin ka sa tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo na aming pinaniwalaan at aming tinatayuan by faith, Panginoon. Kaya Lord, salamat na ini-encourage nyo kami ng inyo pong mga salita at alam namin, O Father God, na patuloy kami mag-grow in knowledge and wisdom of your grace at yung good works na aming gagawin na pagsiserve sa inyo, to love God, to love others, it will come naturally to us dahil mahal nyo kami, Panginoon God. At ang aming respond to love you, O Father God, and to love our neighbor as well. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.